May 3-game winning streak ang LA na nasa 5-2 record, puwera usog. Walang DeAndre dahil injured, pero well-balanced pa rin ang naging game ng Lakers nang talunin nila ang Miami Heat. Nabati ko ata nung nakaraan. May combine na 80 points sina Luka, Austin Reeves at si Jake LaRavia na ngayon puring-puri sa Twitterverse. Sa ngayon may combine average si Reeves at si Luka na 72 points per game, ang pinakamataas para sa isang duo sa isang team sa buong NBA. Nasa 41 points, 11 rebounds at 8 assists si Luka. Si Austin Reeves naman so far 31 points, 5 rebounds at 9 assists per game. Ang bagong team owner naman ng Lakers ngayon na si Mark Walter, back-to-back champion ang kanyang LA Dodgers. Target ding manalo yung bago niyang team, ang Los Angeles Lakers. So sabi ko nga dati, merong isang stats na malalaman dun kung magcha-champion ang isang team depende sa player niya. Kung sinong player ang number 1 sa usage rate, hindi magcha-champion yung team niya. Iisang player pa lang ang nakakagawa na maging number 1 sa usage rate at mag-champion ng ilang beses. Si Michael Jordan ang huli noong 1998. Ilang beses niya ginawa yun. Ang nangunguna ngayon sa usage rate or pinakagamit na player, si Luka. Almost 40% ang usage rate niya sa first 7 games. Pero nakalaro lang si Luka, parang nasa 3 games pa lang ngayon. Si Reeves naman nasa pang top 20 na nag-a-average siya ng 31 points per game pero 31% ang kanyang usage rate. Ibig sabihin hindi siya ganong kagamit or hindi ganong katagal ang bola sa kanya. Dalawang player lang din ang nakalapit kay Michael Jordan since 1998. Ang una doon si Allen Iverson. Number 1 siya sa usage rate noong 2001, nanalo ng MVP at umabot ng finals. Ang pangalawang nakalapit kay Jordan si Luka. 2022 umabot siya ng West Finals at 2024 nang umabot naman siya ng Finals. Siya ang nanguna sa usage rate sa 2 taon na yon. So sinabi rin naman ni Luka na hindi niya kayang mag-average ng 40 points per game hanggang katapusan ng season dahil alam niyang ido-double team siya ng ibang mga team. Ang pinakamataas na average din ni Luka 34 points noong 2024 kung saan siya ang number 1 sa usage rate. Kung may 5 player sa loob ng court, si Luka ang pinakagamit sa 100 possession, nasa kanya ang 40%. Si Austin Reeves naman 31%, kaya nasa kanila ang 71% ng almost offense ng Lakers. Pwedeng bumaba ang usage rate ni Luka at ni Austin Reeves kapag bumalik si LeBron. Pero kung ibabalik si LeBron, may mababago sa lineup ng Lakers or sa kanilang rotation. Ngayon kasi, puring-puri ng mga fans online si Jake LaRavia. Sa last 3 games niya, meron siyang 21.7 rebounds, 3 assists at 2.7 steals per game. 66 and 56% siya mula pa sa 3-point area. Parang naging white boy club na ang LA. Bargain naman talaga ang pagkakakuha kay LaRavia dahil si Austin Reeves ang tinurong nag-recruit sa kanya. Pero hindi siya yung pinaka-consistent player behind kay Luka at kay Reeves, kundi si Rui Hachimura. Nag-a-average siya ng 15 points, 4 rebounds, 2 assists, 57% sa field at 44% sa 3-point area. Nung umiscore si Reeves ng 51 at 41 points, nung wala si Luka, si Rui, steady pa rin yung contribution niya. May mga games na hindi siya nag-contribute sa scoring pero sa defense andun siya. Tinawag nga siyang invisible. Hindi kasi nakikita ng mga analyst at ibang fans yung ginagawa ngayon ni Rui dahil hindi naman pang highlight. Andun yung mga ginagawa niyang off the ball cutting, defense, spacing, efficient scoring. Kahit hindi siya mag-double digit sa scoring sa 2 game, nasa 50% naman ang scoring niya. Siya yung player na alanganin pa ang contract extension at pwede pang matrade hanggang deadline. Pero siya yung pangatlong player na mas consistent kay LaRavia at dito kay DeAndre Ayton kung pagbabasihan yung mga stats niya at mga ginagawa niya sa loob ng court na hindi naman din nakikita sa stats. Si Rui din ang player na kapag bumalik si LeBron may possibility na ma-demote sa 6-man position dahil dati bago talaga ma-injured si LeBron pinag-iisipan kung sino pa ang ilalagay talaga sa starting 5 dahil mas nilalagay siya ngayon sa starting unit itong si Marcus Smart. Ang decision maker kasi doon kay Rui kung magiging fit siya kasama si Luka para ma-consider pa rin na part ng future ng Lakers. So far ito rin kasi ang best season ni Rui sa first 7 games.
Role player si Rui Hachimura pero siya ang pinaka-consistent na supporting role kasama itong si Austin Reeves lalo na kapag wala si Lebron or kaya itong si Luka. Maganda nilalaro niya noong mga nakaraang game.